sa lahat. Ikaw naman, nagsuot lang ako ng pink pero naagad mali siya. Wala po. Ang kulay na sinuot ko ngayon ay wala pong kaugnayan sa anumang politika. Wala pong anumang update kung nililigawan ng sino man dahil ang sabi nga po natin kahapon pa ay wala pa po sa isipan ng Pangulo at ng administrasyon na ito ang patungkol sa pamumulitika o humanap ng sino mang kandidato para sa 2028. Mga kapatid, alas 5:30 na. Ito na mga bumabanderang balita. Unipink, Marcos at Robredo magkikita ngayong weekend. Yan na kaya ang posibleng sanib puwersa ng dating magkalaban. Matanda na, pagod at mahina, dating Pangulong Duterte hindi raw dadalo sa confirmation hearing ng ICC. Panibagong reklamo, ilang oras lang matapos na deklarang tatakbo siya sa pagkapangulo, VP Sara sinampahan ng ika-4 na impeachment complaint. Bagong NBI chief, dating kapartido ni Duterte na si Attorney Melvin Matibag, pinili ni PBBM bilang bagong hepe ng NBI. Gugulong na sa Lunes ang confirmation of charges hearing ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC, pero hindi raw dadalo ang dating Pangulo. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 Justice Correspondent Camille Samonte. Camille, pwede nga bang hindi dumalo ang dating Pangulo sa naturang pagdinig? Jiggy, wala pang desisyon ang ICC kung papayagan nito ang hindi pagdalo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa confirmation of charges. Sa liham na ipinadala ng dating Pangulo sa ICC Pretrial Chamber 1, nanindigan siyang hindi niya kinikilala ang jurisdiksyon ng ICC para dinggin at litisin ang kanyang kaso. Dagdag pa niya, kinidnap umano siya sa pangunguna ni Pangulong Bongbong Marcos na gumamit pa raw ng chartered plane para dalhin siya sa The Hague. Tinawag ding kasinungalingan ni Duterte ang paratang na siya ang nanguna sa extrajudicial killings. Ipinakalat daw ito ng mga kalaban niya sa politika. Sabi pa ni Duterte, ayaw niyang dumalo sa pagdinig na malilimutan din naman niya matapos ang ilang minuto. Matanda, pagod at mahina na raw siya. Tanggap daw niya na maaaring mamatay na siya sa kulungan. Kumpiyansa naman daw ang dating Pangulo na kayang kontrahin ng kanyang legal team ang ebidensyang ilalatag ng prosekusyon laban sa kanya. Jiggy? At Camille, dumaluman o hindi ang dating Pangulo, ano ang magiging takbo nitong confirmation of charges hearing? Jiggy, tatalakayin sa pagdinig na yan ang saklaw ng kaso ni Duterte. Papakinggan din ang argumento ng defense, ng prosecution at legal representatives ng mga biktima. Maaari ring magharap ng mga testigo ang alimang partido para patunayan ang mga alegasyon. Layon ng pagdinig na ito na alamin kung may sapat bang ebidensya na magpapatunay na ginawa nga ba talaga ni Duterte ang kasong crimes against humanity at kung dapat nga ba itong matuloy sa paglilitis. Jiggy, kung mapapansin mo ay magkaiba ito sa judicial process na nakasanayan natin dito sa Pilipinas. Dito kasi sa ating bansa ay nagsasagawa muna ng preliminary investigation para matukoy kung may sapat bang basihan o ebidensya para litisin ang inirereklamo at saka lamang maglalabas ng warrant of arrest. Pero sa ICC, nauuna ang pagpapaaresto at saka titingbangin ng korte kung may sapat na basihan para ipagpatuloy ang paglilitis. Jiggy, sa huling araw ng confirmation of charges ay ire-review rin yung pagkakakulong ni Duterte alinsunod sa rules ng ICC. Jiggy? At dun sa desisyon ng dating Pangulo na wag umattend dito sa hearing na ito, ano naman ang reaksyon ng kanyang mga kalaban? Jiggy, ayon kay mamamayang Liberal Representative Laila De Lima, ang pagpapadala ng liham ni Duterte sa ICC ay patunay na nakakapag-isip siya ng maayos. Patunay raw ito na kaya pang depensahan ng dating Pangulo ang kanyang sarili. Maituturing din daw na estratehiya at propaganda ang mga laman ng liham ni Duterte. At Camille, nakabinbin pa rin sa Korte Suprema yung petisyon na kumukwestiyon sa pagpapaaresto sa dating Pangulo. Anong update dito?
Jiggy, hanggang ngayon nakabinbin pa rin itong mga petisyon nga sa Korte Suprema na kumekwestiyon sa legalidad ng pagkakaaresto nga kay Duterte. Pero nanindigan ang DOJ na may executive prerogative para i-extradite o isuko ang isang individual na may warrant of arrest. Gayunman, susundin at respetuhin daw ng DOJ ang magiging pasya ng Korte sa usaping ito. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Camille Samonte live mula sa TV5 Media Center. Hindi naman kinagat na Malacanang ang katwiran ng dating Pangulo sa hindi niya pagdalo sa pagdinig ng ICC. Live mula sa TV5 Media Center din, nangunguna sa balita si News 5 Palace correspondent Maricel Alili. Maricel, sabi ni Duterte sa ICC, pinakidnap siya ni PBBM. Anong tugon dito ng Malacanang? Nako, Jiggy, itinanggi ng Malacanang yang sinabi niya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, malinaw na meron tayong Republic Act 9851 at nakasaad daw dito sa nasabing batas na kung nasimula na ang paggulong ng kaso at complaint sa isang state o international tribunal o korte, pwedeng idire-diretso na yon. Kaya sumusunod lamang daw sa batas itong pamahalaan. Hindi kinumpirma ng Malacanang kung sino nga ang gumastos dito sa eroplano na siyang naghatid kay dating Pangulong Rodrigo Duterte patungo doon sa International Criminal Court sa The Hague. Pero kung totoo man daw na ang pondo ay galing sa gobyerno, wala naman daw nilalabag na batas dito. Pakinggan natin ang paliwanag ni Undersecretary Claire Castro. Kapag ang isang kaso o isang complaint ay dinidinig na sa isang state o international tribunal or court, maaari pong i-dispense with na ng gobyernong ito ang anumang pag-iimbestiga at hayaang magpatuloy ang pag-iimbestiga sa nasabing state or international tribunal. At yun po ang ginampanan at yun ang naging paraan ng gobyernong ito para po makamtan ang sinasabi nating hustisya ng mga nag-complain or kahit po ang akusado. Kung taxpayer po ang ginamit ito lang po ay naaayon sa batas. At Maricel, sa ibang usapin ay nag-post sa social media si Naga City Mayor Leni Robredo na nag-aanda siya sa pagbisita doon ni PBBM. Ito na ba yung Unipink na tinatawag? Nako, Jiggy, hindi ko pa masagot kung yan na nga yung Unipink na tinatawag. Ang malinaw, kinumpirma ng Malacanang na talagang magkikita sina Pangulong Bongbong Marcos at si dating Vice President Leni Robredo ngayong darating na Sabado. Pero ang paliwanag ni Yusek Claire Castro, kaya magkikita ang dalawa dahil pupunta etong si Pangulong Bongbong Marcos dyan sa Naga City para i-check yung isinusulong nila na Oplan kontra Baha. Ngayon, kung magkakaroon ng iba pang agenda o iba pang pulong, etong si PBBM at ngayon ay si Naga City Mayor Leni Robredo, maiging antabayanan na lang daw natin. Pero syempre, hindi natin mayaalis na marami ang interesado rito, lalo na't itong kumpirmasyon na to nangyari isang araw lamang matapos yung announcement ni Vice President Sara Duterte na tatakbo siya sa pagkapangulo sa 2028. Interesting dahil kung matatandaan natin, nung ding nakaraang eleksyon, magkalaban sa pagkapangulo si PBBM at si dating Vice President Leni Robredo. Naritong sinabi ni Yusek Castro. Ito naman, nagsuot lang ako ng pink pero naagad mali siya. Wala po. Ang kulay na sinuot ko ngayon ay wala pong kaugnayan sa anumang politika. Wala pong anumang update kung nililigawan ng sino man dahil ang sabi nga po natin kahapon pa ay wala pa po sa isipan ng Pangulo. Ang tutok po ng Pangulo ay trabaho. Ayun po, ayusin ang mga issue patungkol sa baha at ang pag-angat po ng ekonomiya ng bansa. At Maricel, may mga congressman na nagsasabi na yung pagdedeklara ni VP Sara ng pagtakbo niya bilang presidente sa 2028 ay panakot para sa impeachment. Ay ano naman ang pananaw dito ng Malacanang? Bago ko sagutin yan, Jiggy, sabihin ko lang na kanina binigyang diin din ni Yusek Castro na walang kasindak-sindak para kay Pangulong Bongbong Marcos kahit naman nag-anunsyo pa itong si Vice President Sara Duterte na tatakbo siya sa pagkapangulo sa 2028 dahil ramdam naman daw talaga na ito nga ang plano ng Vice Presidente. At ang sinasabi ni Yusek Castro sa ngayon ay nakafocus pa rin si PBBM sa mga ginagawa niya. Ngayon doon sa tanong mo tungkol dito sa baka ginagawang pananakot lamang ito ni Vice Presidente
presidente para mahinto o hindi ganun kabigat yung mangyari doon sa mga impeachment cases na isinampalaban sa kanya. Alam mo, ang tugon dyan ni Yuse Claire Castro, hindi naman siguro ganun kaduwag yung ating mga kongresista, lalo na't sila ay mga halal ng taong bayan. Naritong sinabi ni Yuse Castro. Sa House of Representatives, ganyan po ba ang gusto nilang makita ng taong bayan? Na sila ay natatakot dahil lang sa pagdedeklara na tatakbo ang isang vice presidente sa pagkapangulo sa 2028. Hindi naman po siguro sila ganon kaduwag para lang matakot dahil nagdeklara lang ang isang tao na siya tatakbo sa pagkapresidente. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Maricela Lili live mula sa TV5 Media Center. Dapat bang isuko sa banyagang korte ang isang Pilipino nang hindi dumadaan sa lokal na hukuman? Naglabas ang posisyon tungkol dyan ang minorya ng Senado. Git ng minority bloc sa isang resolusyon, dapat bigyan ng sapat na panahon ng mga Pilipino na dumulog sa mga korte sa bansa bago isuko sa foreign court tulad ng ICC. May tuturing daw na paglabag sa due process at pambansang soberanya ang pagsuko noon kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC. Inilabas ng minorya ang resolusyon matapos ilista ng ICC sina Senator De La Rosa at Bongo bilang makasabwat umano ni Duterte. Hindi patiyak kung makakasuhan din ba at ipapaaresto ng ICC ang dalawang senador. So hindi naman pwede na pag sinabi ng ICC o kahit anong international court na may arrest, dadamputin mo na lang dito, dadalhin mo sa ibang bansa. Kung ganun ang interpretasyon, napakadelikado. Sira ang ating constitutional framework and the concept of sovereignty kung ang ating local courts ay gagawin nilang powerless. Susunod, mga posibleng katandem ni VP Sara sa 2028 elections, sino-sino nga ba? Diyan lang kayo mga kapatid, dapat una sa lahat. Mga kapatid, Jig Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Naglutangan ng iba't ibang pangalang posible maging running mate ni Vice President Sara Duterte sa 2028 presidential elections. Live mula sa TV5 Media Center, nangungunan sa balita si News 5 Senate Correspondent Mean Los Baños. Mean, sino-sino sa mga kaalyado ng mga Duterte ang maugong na magiging katandem ni VP Sara? Wiki, 4 sa malalapit na kaalyado ng pamilya Duterte ang tinitignang posibleng maging katandem ni VP Sara Duterte sa 2028 presidential elections. Unahin na natin si Senator Amy Marcos na kahapon pa nga umugong yung Sara-Amy na tandem for 2028. Nariyan din yung posibilidad daw ng VP Sara at Senator Marcoleta tandem. Nariyan din yung VP Sara at Senator Bongo tandem. At yung isa pang tambalang tinitingnang posible daw ay yung VP Sara at Senator Robin Padilla tandem. Pero mismo si Senator Padilla nung nakausap natin, ang sinasabi niya, ang pinupush niya talaga kahit saan siya pumunta ay yung Sara-Amy. Dahil nga naniniwala daw siya na panahon na para sa girl power sa 2028 presidential elections. Pero kung isang Duterte supporter ang tatanungin, gaya ni Attorney Jimmy Bondoc, tingin niya mas maayos o mas maganda na si Senator Robin Padilla yung maging katandem ni VP Sara. Narito ang bahagi ng kanyang pahayag at paliwanag kaugnay niyan. Loyalty is the most precious commodity, no? And Robin has exhibited that. Makikita rin po natin talaga yung power ng sinseridad at yung talagang willingness to fight even for the uncomfortable issues, no? He has taken on very sensitive issues such as gender issues and divorce, constitutional change. At mayan, sino ang nagsusulong na maging running mate ni VP Sara, sina Senator Marcoleta o Bongo?
Jiggy, si dating House Speaker Pantaleon Alvarez na ngayon ay chairman ng Partido Reforma ang nagsusulong ng Sara Marcoleta tandem sa 2028 presidential elections. Maaga pa pero nagbigay na siya ng suporta kay VP Sara dahil naipakita na raw nito ang kakayahan niya na harapin yung mahihirap na issue na may humility para tanggapin yung mga political realities. May disiplina rin daw si VP Sara no, na isa sa mga traits na hinahanap nila para nga daw maibalik yung public trust sa ating mga government institutions. Ang dala naman daw ni Senator Marcoleta ay yung kanyang malalim na experience sa politika at malinaw na prinsipyo. Kaya nga kung matutuloy daw itong Sara Marcoleta tandem ay magiging bridge daw ito para sa pagkakaisa ng sambayan ng Pilipino. Pero bukod dyan, nakausap ko rin si Senator Bongo dun sa possibility na baka siya naman ang pwedeng tumakbong katandem o maging VP ni VP Sara sa 2028 presidential elections. Lalo't siya ang pinakamalapit, alam naman natin, pinakamalapit sa pamilya Duterte at kung maaalala mo, Jiggy, tumakbo na rin siya bilang presidente at vice-presidente noong 2021. Yun nga lang, nag-back out siya. So narito ang bahagi ng pahayag ni Senator Bongo. Huwag muna natin pag-usapan yung politika po sa trabaho muna tayo. Yun ang kailangan ng Pilipino sa Pilipino. Po naman po ang aking suporta sa kanyang desisyon. Sabi ko nga, isa naman po ang ating layunin dito na makabalik sa normal na pamumuhay ang bawat Pilipino. At mayan sa ibang mga partido ay meron na bang pambato na umuusbong para sa 2028 elections? Alam naman natin, Jiggy, isa sa hinihintay natin, yung United Opposition. Pero alam din natin na until now, they are in the process of choosing kung sino yung kanilang mamanikin for 2028 presidential elections. Bagamat, ang Liberal Party member at dating Budget Secretary na si Abad ay sinasabi nga niya na may mga pangalan na silang minumungkahi, kung sino-sino yung pwedeng maging pambato itong si Butch Abad. At kung ang Duterte Bloc ay open sa dalawang babae o girl power sa 2028 presidential elections, bukas din daw ang United Opposition na dalawang babae ang pupuno sa kanilang presidential at vice presidential tandem. Narito ang bahagi ng pahayag ni dating Secretary Butch Abad. Siyempre si VP Lenny, si Senator Risa, si Senator Bam, si Senator Kiko, nandun din si Congresswoman Laila de Lima at si Congressman Diokno, si Shell Diokno. At of course, nandun si Senate President Drilon. Marami pa yung nakikitang pwede pagpilian, pero pagdating sa dulo niyan, gusto namin dalawa lang ang maglalaban. Jiggy, but wait, there's more. Meron pang lumulutang na Leni Robredo, Erwin Tulfo tandem na sinuggest ng isang political analyst sa isang interview. So, kinuha ko si Senator Erwin Tulfo para mag-react dyan dahil sinasabi na kung matutuloy daw yung Leni Robredo, Erwin Tulfo tandem na yan, malakas daw yan para at kayang banggain yung tandem ni VP Sara Duterte. Pero ang sabi ni Senator Erwin, mukhang panaginip lang daw yung tandem na yan at wala raw siyang balak tumakbo for higher office. Narito ang bahagi ng kanyang pahayag. Jiggy. Kung napag-usapan namin, they don't have plans to run for higher office. Siguro pag wala ng tao sa mundo, ako na lang at saka si Madam Lenny, tsaka papayag. Pero for now, ang dami dyan, ang dami siguro makikita. Jiggy, sa ngayon, ang mas gusto daw ng magkapatid na Erwin at Raffy Tulfo ay tumakbo for re-election sa Senate. So far, no plans of running for higher office. So yan muna ang latest. Balik sa'yo, Jiggy. Yan ang ulat ni Men Los Baños live mula sa TV5 Media Center. Naipadala na sa Office of the House Speaker ang ika-4 impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Live mula sa Batasang Pambansa, nangungun sa balita si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian, sino naghain itong panibagong impeachment complaint at anong basehan? Jiggy, isang ang abogado na si Attorney Nathaniel Cabrera yung naghain ng ika-4 na impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte kahapon. Inendorso po ito ni House Deputy Speaker Paul Ortega at Manila 6th District Representative Benny Abante. Naniniwala si Abante na dapat ma-impeach si VP Sara dahil hindi pa rin daw nito nasasagot yung mga aligasyon tulad nga ng questionabling paggastos dun sa confidential funds. Isa po si Abante sa mga pumirma at nagpa-impeach kay VP Sara noong nakaraang
taon at nang mabasa raw niya yung reklamo ni Cabrera, nakita niyang may pagkakapareho yung mga aligasyong inilatag laban sa bise sa naunang reklamo. Ang dinagdag daw dito ay yung affidavit ng umano'y bagman ni VP Sara na si Ramil Madriaga. 7 po yung articles of impeachment na inilatag doon sa ika-4 na reklamo. Kabilang nga po dyan sa grounds yung culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust, graft and corruption, bribery at other high crimes. Kasama nga riyan yung pagbabanta ni VP Sara kay PBBM at yung maanumalya umanong paggasta ng bise sa higit 612 million pesos na confidential funds. Meron pang hanggang March 2 itong si House Speaker Bogie D para nga maisama sa order of business sa plenaryo yung 4 na impeachment complaints laban kay VP Sara at may 3 namang session days para naman po ma-refer ang mga ito sa House Committee on Justice. Kapag na-refer na ito sa committee, deemed initiated na po o nag-umpisa na yung impeachment proceedings laban kay VP Sara. Jiggy. At Marian, ngayong nagdeklara na si VP Sara na lalaban siyang presidente, ay gano'n naman kakumpiyansa yung mga congressman na uusad itong impeachment? Jiggy, kung si Congressman Abante yung tatanungin, siguradong lulusot daw itong impeachment complaint sa House Committee on Justice kung forma at sustansya yung pag-uusapan. Git pa ni Abante, hindi dapat gamitin ni VP Sara yung maaga niyang pag-anunsyo na tatakbo siya sa pagkapangulo sa 2028 para iwasan ang mga aligasyon laban sa kanya. Pakinggan po natin itong pahayag ni Congressman Abante. Candidacy announcement do not erase accountability. Running for president is not a defense to grave allegations. At Marian, yung ibang mga congressman ay wala ka bang natutunugan dyan na babaligtad na ngayong nakikita na nila ang baraha ni VP Sara na lalaban sa 2028? Anong tingin mo dyan? Jiggy, hindi nga raw natatakot, for example, itong si Congressman Abante na babalikan siya ni VP Sara kung sakaling mahalal ito bilang Pangulo sa 2028 elections. Ang isa ring dating pumirma sa impeachment na si Tingog Party List Representative Jude Asidre nanindigang dapat ma-impeach si VP Sara. Narito po ang kanilang pahayag. It should be a welcome part also for the Vice President because only through a proper impeachment process will they be able to actually present their perspective or present their view or defend themselves for that matter. Palagay ko naman it would not be good na malaman ng taong bayan na magiging bengador ang ating Vice President. For example, ako, tinatakot na rin ako na baka ako balikan kung siya maging Pangulo ng Pilipinas. Well, hindi na po ako natatakot dun . I mean, every public official, kahit ako, should be accountable to the people that elected them. Yan po muna ang latest dito sa Kamara. Balik sa'yo, Jiggy. Yan ang ulat ni Marian Enriquez live mula sa Batasang Pambansa. Susunod, Sara Diskaya ang reklamo ni Pasig City Mayor Vico Soto sa COMELEC. At sa dokumentado, diwa ng EDSA People Power, buhay pa nga ba makalipas ang 4 na dekada? Huwag kayong bibitiw, dapat una sa lahat. Mga kapatid, Jig Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Nagsampa ng mga reklamo sa COMELEC si Pasig City Mayor Vico Soto laban sa kontratistang si Sara Diskaya. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si Mon Gualvez. Mon, ano mga sinampang reklamo ni Mayor Vico? Jiggy, mga reklamong paglabag sa Omnibus Election Code ang isinampa ni Pasig City Mayor Vico Soto laban sa kanya nakatunggali noong nakaraang midterm election sa pagkaalkalde na si Sara Diskaya. Nakasaad sa reklamo ni Soto na nilabag umano na Diskaya yung Section 100 ng Omnibus Election Code. Sumobra raw kasi yung campaign expenses ni Diskaya sa itinakda ng batas.
Nagsinungaling din daw si Diskaya sa kanyang Statement of Contributions and Expenditures o SOSE para sa May 2025 elections. Base kasi sa panuntunan ng COMELEC, ang bawat kandidato na may partido ay allowed lamang na gumastos ng 3 piso kada botante para sa kampanya. Ibig sabihin, halos 1.4 million pesos lamang ang pwedeng gastusin para sa mahigit 463,000 registered voters ng Pasig. Kung tutusin, sa SOSE ni Diskaya, nasa 895,000 pesos lang naman ang ginastos doon nito para sa stationery at na printing at distribution ng mga printed materials. Bagay na kaduda-duda raw, sabi ng kampo ni Soto. Hindi raw kasi dineklara rito yung mga digital ad o yung mga advertisements sa mga billboards, pati na rin yung mga political ads na binayaran niya at ng kanyang mga campaign contributors. Pati na rin daw yung mga gastos sa mga ginawa nilang rally at caucuses. Naghain din si Soto bukod dito sa Pasig Prosecutor's Office ng kasong perjury dahil naman sa maling deklarasyon daw ni Diskaya ng kanyang Certificate of Candidacy. Naging magkalaban itong si Diskaya at si Soto noong May 2025 elections. Narito ang pahayag ng abogado ni Mayor Vico. Sa kanya kasing SOSE, andun lamang puro mga stationaries lang, tsaka mga tarpaulins, yung lang ang kanyang sinistate. Kaya may mga billboards namang nakita sila mayor and may maraming kinunan na mga pictures yun. Kaya lumalabas na yung mga ganun, mga uri ng mga billboards and advertisements ay hindi na-report. And even yung mga gastos sa rallies, sa mga meetings, mga political caucuses, ay sa ilalim kasi ng ating batas, kapag gumastos ka ng ganoon, ay dapat yun ay inire-report. Jiggy, halos mag-1 year na mula nang mangyari or maganap itong sagupaan or bakbakan sa kampanya at eleksyon nga ni na Mayor Vico Soto at ni Sara Diskaya. At maalala din natin, noong December 2025, inaresto itong si Sara Diskaya habang nasa kustudiya ngayon ng NBI dahil sa mga kasong may kinalaman naman sa flood control scandal. Jiggy. At Mon, yun nga, medyo matagal na rin yung eleksyon natapos. Bakit daw ngayon lang nakapagsampa ng reklamo si Mayor Vico? Simple lang ang sagot dyan ni Mayor Vico Soto, Jiggy, sabi lang niya, ayaw daw kasi niyang maakusahan na namumulitika nung election period kung sakaling isampa nila itong mga kasong ito as a disqualification case laban kay Diskaya. Kaya matapos siyang manalo sa eleksyon, ito na raw yung tamang timing para magsampa siya ng mga reklamo. Natagalan nga raw sila kung tutuusin after the election dahil marami pa rin daw sila mga inasikaso at mga kinailangan pa mga dokumento para nga maging airtight itong kanilang reklamo laban kay Diskaya. Narito ang pahayag ni Mayor Vico Soto. Sa totoo, ayoko na rin gawin to kasi nakakaabala din. Pero sa atin kasi, ang gusto natin, pag sa lungsod Pasig, kailangan sumunod ka sa batas. Kailangan sumunod ka sa election do. Kung sinabing kailangan mo i-declare lahat ng gastusin mo, dapat i-declare mo ng maayos. Tingin ko ito naman yung tamang timing. Before elections, ayoko talaga mag-file. Baka sabihin politically motivated kung before elections ko ginawa. Jiggy, paliwanag ng COMELEC, itong paghahain ng reklamo laban sa mga kandidato na man o natalo, pasok pa daw sa prescriptive period na 5 years o 5 taon base nga sa panuntunan ng COMELEC. So pwede pa nila talagang hainan ng mga reklamo gaya nung sa paglabag nga sa SOSE at iba pa mga election-related cases, itong mga tumakbo noong May 2025 elections. Sinubukan natin kunin ang panig ng kampo naman ng mga Diskaya at tanging sagot ng kanyang abogado no comment daw muna sila rito dahil hindi pa naman nila nababasa at natatanggap yung mismong reklamo. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Mon Gualvez live mula sa TV5 Media Center. 40 taon na nakakalipas mula nang mapabagsak ang diktadurang Marcos sa isang mapayapang revolusyon. Pero buhay pa nga ba ang diwa ng EDSA? Ang kwento dokumentado ni Lourdes de Vera. Sa relihiyon, mitolohiya at psikolohiya, ang 40 years ay may mahalagang simbolismo. Sa Biblia, halimbawa, sa kwento ni Noah, 40 days binaha ang mundo. Si Moses naman ay nagtagal ng 40 days and nights sa Mount Sinai bago tinanggap ang 10 Commandments. 40 days din na nag-fasting si Jesus sa disyerto. Sa tradisyon natin, sa Pilipinas, ang pagluluksa ay 40 days. Ang salitang quarantine naman ay galing sa Italianong 40, ang bilang daw ng araw ng nakagawi ang haba
ng pagbubukod ng isang pasyente para hindi makahawa ng sakit sa iba. 40. Numero ng pagsubok at pagbabago. Ang 40 at ganyan na katanda ang nangyayaring revolusyon sa EDSA. Pero may pakialam pa ba ang tao dyan? Hindi ba? Yung pinakamatinding middle finger sa people power ay yung pagkakahalal nito noong 2022. Itong naka-cosplay na combat attire sa balkonahe ng Malacanang noong 1986. May saysay pa bang pag-usapan? O sa mga nangyayari ngayon, ay masasabi na lang nating kailangan ng 4 na dekada muna ang dumaan para tayo ay paalalahanan. Paalalahanan ng ano? Na ito, unang EDSA anniversary na wala na sa mundo, si Juan Ponce Enrile. Si Manong Johnny, na 62 years old na noon, ang nagkuta sila ni Ramos sa Camp Crame noon. Na noong 1990, ay dinurog-durog ni Cory sa isang anniversary speech sa EDSA at tinawag na ang katulad ni Enrile ay para bang isang dakilang miron. Ang problema po sa mga dakilang miron, kapag sila ang nasa box sa labanan, medyo ninenervyos agad kapag nagkagipitan. Alam mo, Ginoong Enrile, magpakababae ka. ang dakilang meron na kamamatay lang noong 1 taon na pinagsisihan at nagsorry pa sa kanyang kagagawan. Sa pareho talumpati din, binanatan din ni Tita Cory ang kanyang vice-presidente at tinawag na Sayang naman ang panahon eh. Langaw lang naman yan eh. Pabayaan na natin yan. Kung ganun, ano na lang pag-uusapan natin? Ano na lang ba ang hindi pa tinalakay ng lahat ng mga reports, explainers, dokumentaryo sa loob ng 40 taon kung pinigana ng mga kung ano-anong mga analysis, interpretasyon at sari-sari mga prediksyon? May natira pa ba? Paano kung pag-usapan natin ang mga palabas na pelikula habang nangyayari ang EDSA noon? Wala pang Netflix at iilan lang ang mga may Betamax. Sa big screen, pwede panoorin ang Sensual, Alindog, Dingding Lang ang Pagitan, Doncelia, Flash Avenue. O gusto mo bang gisingin ng gabi kasama ang magiging gobernador ng Bulacan? O baka mas type mo ang isang kumot, 3 unan? Teka, baka isipin nyo naman puro kahalayan lang ang mga pelikula sa sinehan noong 1986. Habang nangyayari ang EDSA, meron din bakbakan. Kaya mo bang mabuhay sa baril? Kilala mo ba ang pusakal at ang yagit? Baka isumpa mo ang araw nang isilang ka? Tanong ni Bong Revilla. O baka naman sa John and Marcia 86 na may mga eksena sa Amerika, ikaw ay matawa. Dahil na tong mahalin na komedyang Porky's Revenge, ang panapat sa American Pie ng dekada 80. Dito na lang ba dapat umikot ang usapan? Ang mga forma nila noon. Bakit ganyan? Bakit kailangang basto ng mga pantalon? Bakit nagsisikipan? At bakit nga ba sila naka-shoulder pads? Anong paliwanag dyan? Yung anak ng bagong Pangulo, bay nakitaan na rin ng potensyal noon. At may napansin ba kayo dito na bumabalik-balik ngayon? Pero babalik pa kaya itong mga PLDT directory? O namimiss rin ba yung schedule ng mga sinihan at palabas? Pati oras ng mga show sa telebisyon dahil iilan lang ang mga channels noon. Aba, after EDSA may mga kumpanya pa na bumati. Alam nyo ba? Sino-sino yung mga naglalaro noon? At siguro dapat bumalik tayo sa gantong kasikip na shorts para muling maging kampiyon. Parang topsider na sapatos na nag-throwback ngayon. Babalik din kaya ang panahon na tatawagin ulit natin ang buffet na smorgasbord. At ano kaya ang nangyari dito sa nakaschedule na konsertong pambata? Natuloy kaya? Bakit nga ba parang wala na ngayon yung juice na nagsasalita? Pagdating sa pag-aaklas, nalaman natin noong 1986 na kahit usong-uso ang tunog ng synthesizer sa pop music, ang soundtrack na gusto natin ay lumang kundiman ng makabayan. At mga produkto ay hindi nagbabago ang disenyo hanggang ngayon. At sa panahon ng matinding komersyalismo, kakayanin ba ng henerasyon ngayon ang bumoykot ng mga produkto bilang political statement? Ilang araw bago nagkuta sila Ramos at Enrile sa Karami kasi isa sa mga panawagan ni Tita Cory ay huwag tangkilikin ng mga bangko at ang mga produkto ng kumpanyang konektado sa mga Marcos crony. Madali lang daw ang mag-withdraw ng mga pera na deposito sa bangko. Pero ang higit na mas mahirap ay ang bumoykot ng bisyo.
Ibang-iba na ang itsura ng EDSA. May riles na ng tren sa gitna at permanenteng traffic na lang ang katumbas ng pangalan ng kalsada. Ano pa nga ba ang pwedeng pag-usapan pa? Anong punto? Tanggalan tayo ng pag-asa? Lalo na sa politika, dahil ang mga tambalan sa politika ay matamis lamang sa una. Patawad kung tinulungan ko mahalal si BBM bilang Pangulo ng ating bansa. Parang kasaysayan na umuulit-ulit lang talaga. Pero 9 na taon lang matapos umanta ang lahat ng magkaisa, unity agad sa mga anak ng presidente at walang nagbabantaan ng patayan. But in fairness naman, I've always said, every time napapanood ko si Bongbong na napakatalino niya, napaka-articulate na, at mukha naman siyang hindi makakapatay ng tao. So, yun naman ang sinasabi mo. Susunod, kilalang kaalyado ni dating Pangulong Duterte, tinalagang NBI Director ni PBBM. Huwag kay bibitiw, dapat una sa lahat. Mga kapatid, Jig Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. May tinalaga ng bagong hepe ng NBI si Pangulong Bongbong Marcos. Siya si Attorney Melvin Matibag, na kilalang kaalyado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bago madestino sa NBI, naging Cabinet Secretary ni Duterte si Matibag. Umupo rin siyang Secretary General ng PDP Laban na partido noon ni Duterte. Paliwanag ng Malacanang, prerogative ng Pangulo ang pagtatalaga ng mga opisyal. Tingin daw ng Pangulo, mapapagkatiwalaan naman si Matibag. Papalitan ni Matibag si Attorney Lito Magno na tumayong acting NBI Director matapos magbitiw ni Jaime Santiago noong nakarang taon. Kami ang inyong mga kapatid sa Balitan at Public Service, dapat una sa lahat. Abangan niyo po ulit kami bukas dito sa TV5, 1PH, RPTV, True TV at 105.9 True FM.